Pinangangambahan ng ilang motorista ang mga bumabagsak sa isang highway sa Sogod, Cebu. May mga bato kasing dumadaos-dos mula sa gilid ng bundok at nababalot ng makapal na alikabok ang daan. Sabi ng Sogod DRRMO, wala namang landslide o rockslide. May ginagawa lang anilang slope protection dahil may mga nakitang bitak sa itaas ng bundok, bunsod ng lindol noong nakaraang taon. Iginit din nilang may nakalatag na hakbang para sa kaligtasan ng mga dumaraang motorista. Pinaplansya ng COMELEC ang special elections para sa Agosto para punan ng maiiwang posisyon ni dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Pinatalsik ng Kamara si Barsaga bilang mambabatas kahapon dahil sa paulit-ulit umanong paglabag sa House rules at tamang decorum. Nakatutok si Rafi Tima. I'm free for interviews later. Meow meow. Last day of Congressman Kiko Barzaga. Nagkatotoo ang binanggit na yan ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga bago pa ang sesyon ng Kamara kahapon. Sa mismong sesyon, tahimik siya habang binabasa sa plenaryo ang desisyon ng House Ethics Committee na tuluyang nagpapatalsik sa kanya. Ayon sa desisyon, tila hindi naging epektibo ang naunang 2 60-day suspension kay Barzaga dahil hindi pa rin daw siya nagbabago. Tuloy-an nila ang pag-post ni Barzaga ng mga wala umanong basehang akusasyon. Makailang ulit din umano itong nanggulo at nag-livestream habang nakasesyon ng plenaryo. Lahat yan ay mga paglabag umano sa House rules at tamang decorum o pag-uugali ng isang public official. Another penalty of suspension will not likely deter the improper behavior. The committee approves to recommend the imposition of the most severe penalty of expulsion from office upon Representative Kiko Barzaga. Tila nakasuporta naman sa kanya sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta, habang kinwestiyon ng ilang kongresista kung sapat ba ang mga paglabag para patalsikin sa Kongreso si Barzaga. Ang mga social media posts and speeches ni Kong Kiko Barzaga na bumabatikos sa pamahalaan, gaano man ka-provocative o ka-harsh, ito ay hindi sapat na dahilan upang pagkaitan natin ng kinatawan ang daan-daang libong mamamayan ng Dasmariñas, Cavite. Kahit tawagin niyang House of Crocodiles to, kung hindi naman sira yung integridad ng House, yung bang sinasabi niya ang nakasira? Pero gate ng chairman ng House Ethics Committee, kakaiba ang kaso ni Barzaga. Repetition of a similar misconduct will result to a more severe penalty. Nagsalita rin ng kaibigan ng ama ni Barzaga na si Palawan Representative Jose Pepito Alvarez. Gusto ba ninyo na manatili yung animal na yan dito? Animal in the sense na pusa daw siya. Hindi yung animal na animal siya. Hindi. Hindi ba pusa ka? O ayun, kita mo. Gayunman, pinuna si Alvarez ni ML Party List Representative Laila de Lima dahil sa pagiging unparliamentary umano. Sa huli, lagpas sa 3/4 na required na bilang ng mga kongresista ang bumoto para mapatalsik ang kanilang kapwa-kongresista. With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, Representative Barzaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report number 298. Agad lumabas ang kongresista matapos ang botohan at nakipag-selfie sa mga sumuporta sa kanya na sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta. Sabi naman ni Vice President Sara Duterte sa kanyang open letter para kay Barzaga, okay lang anya kung iba si Barzaga basta totoo sa kanyang sarili at mga pinaniniwalaan. Wala pang desisyon si Barzaga kung kukwestiyonin sa korte ang pagpapatalsik sa kanya, pero tiyak anyang mananatiling kritiko ng gobyerno hanggang may mali. Mensahe niya sa mga constituents sa Cavite. I'll be back 2028 siguro kung may elections, and andun pa rin ako sa Cavite. Feel free to say hi if you meet me. Okay? But ngayon, private citizen muna si Kong Meow Meow. Napag-usapan naman sa COMELEC Anbang Session ang pagsasagawa ng special elections para sa magiging kapalit ni Barzaga sa August 22 o 29. Tayo bibinigyan lamang ng ating saligang batas ng hindi po maaga ng 60 araw at hindi po lalampas ng 70 araw makatapos ang pagkaroon ng pagpapakante dyan sa mababang kapulungan. Ayon sa COMELEC, aabot ng hanggang 200 milyong piso ang kanilang gagastusin para sa special elections sa nag-iisang distrito ng Dasmariñas, Cavite. Halos kalahating milyon daw kasi ang botante rito, kaya may kamahalan
para mapalitan ang pinatalsik na kongresista. Mula rito sa Kamara, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Ilang araw na lang, pasakan na, kaya naman nakaalalay ang GMA Kapuso Foundation sa mga magulang na todo kayod mabigyan lang ng kumpletong gamit pang eskwela ang mga anak. Tinawid po ng team ang Limasawa Island sa Southern Leyte at doon nagsagawa ng unang hakbang sa Kinabukasan Project. Dinarayo ang Limasawa Island sa Southern Leyte dahil sa natatangin itong ganda. Pwedeng maikot ang isla sakay ng tricycle sa halagang 250 pesos kada turista. Pero pag tag-ulan na, konti na ang turista. Kaya nahihirapan ang mga tricycle driver gaya ni Algier. Nung nakaraang taon, June, July, medyo humina kami. Nung pasukan na, estudyante lang inaano namin, 500. Karamihan naman ng mga inaroon ay mga mamuwaray o nagtitinda ng dried pusit. Dahil nga rito, napagtapos ni Rolin ng nursing ang kanyang anak. Natutuwa. Kakaiyak naman talaga kung pag nalaman namin yung anak namin nakapasar ng nursing. Mahirap kasi yung pag nandoon na sa laot yung asawa ko. Naniniwala si Jocelyn na edukasyon ang pinakamahalagang pamana sa mga anak. Kaya't habang nangingisda ang kanyang mister, siya naman ay nagtitinda rin ng dried pusit. Yun nga lang, ang 7 kilong pusit na mahuhuli, magiging 1 kilo na lang daw kapag pinatuyo na. Na ibebenta na lang din nila ito sa halagang 300 piso. 500, 800, makasuporta na sa pamilya. Bilang tulong sa papalapit na pasukan, tinawid ng GMA Kapuso Foundation ang Limasawa Island at nagtungo pa sa mga bayan ng San Ricardo, Pintuyan, San Juan at Padre Burgos sa Southern Leyte para mamahagi ng kumpletong gamit pang eskwela sa 3,000 kinder hanggang grade 3 students. Handa na sila sa pagpasok. Wala nang problema yung sa kanilang mga school supplies. Sa mga nais tumulong, maaari kayong magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Birds of the same feather attack together. Ganyan ang nangyaring tagpo sa Davao Oriental kung saan isang grupo ng mga uwak tila may maitim na balak sa isang pinapalipad lang na saranggola. Matayog ang lipat ng saranggola ni Gina Lynn na mag-outing sila kamakailan sa isang beach sa Mati, Davao Oriental. Kaya naisipan namin magpalipad ng saranggola kasi ang lakas ng hangin. Pero laking gulat nila na ang kanilang saranggola bigla-biglang inatak ng mga uwak. Ang dami talaga ng uwak, hindi na namin mabilang. Parang galit na galit sila sa saranggola. Hanggang sina Gina Lynn may napansin. Kung saan pupunta yung saranggola, doon din sila. Parang sinasabayan nila, parang may binabantayan sila na bawal puntahan ng saranggola. Ang hinala nila. Ayaw nilang dumikit doon sa niyog kasi baka may pugad yung mga uwak. At nang tuluyan na rin nilang binaba ang saranggola. Bumaba na din sila. Pero bakit nga ba napagdiskitahan ng mga uwak ng saranggola ni Gina Lynn? Kuya Kim! Ano na? Ang uwak ay kabilang sa pamilya ng ibon na tinatawag na Corvidae na kinabibilangan din ng mga raven, rook, jackdaw at magpie. Alam niyo ba na ang tawag sa grupo ng uwak sa Ingles? Murder. A murder of crows. Nagmula ito sa lumang tradisyon at pamahiin sa Europa noong Middle Ages. Noon kasi madalas doon nakikita mga uwak sa mga lugar kung saan may digmaan at maraming namamatay. Ang kanilang itim na balahibo, inuugnay din noon sa pagluluksa at kamatayan. Pero sa kabila ng tila madilim na kasaysayang nakadikit sa kanila, natatangi ang mga uwak. Ang uwak ay kabilang sa mga pinakamatalinong ibon sa mundo. Kaya nilang makilala at maalala ang mukha ng tao sa loob ng maraming taon. Natututo rin ang ilang uri ng uwak na gumamit ng mga simpleng kasangkapan tulad ng patpat upang makakuha ng pagkain. Pero bakit kaya nila inatake ang saranggola ni Gina Lynn? Possible na nakakontribute dito matingkad na color ng saranggola because bright moving objects are easier to notice but behaviorally mas
Important usually ang movement, shape, and location. So, kung lumilipad ang saranggola near a nesting area, mas likely silang mag-react. Crows are very alert and social birds. Kapag may isang uwak na nakikita na kakaiba or may possible danger, it can give warning calls and other crows nearby may respond. Pwede silang dumami into a group response. Para silang may alert system na kapag may unusual object or big flying animals in the area, natutulungan silang paalisin ito. Maglalakas loob pa kaya mga uwak sa saranggolang ito? Lalo't ito lang naman ang may hawak ng world record para sa pinakamalaking saranggola sa buong mundo. Ito ang The Hope, ang may hawak ng Guinness World Record para sa largest kite flown. Ang total area nito, 13,024 square feet. Halos kasing laki ng 5 tennis court. Ang lifting area naman nito, tinatayang nasa 12,142 square feet. Ang The Hope ay dinisenyo ng isang kilalang kite brand sa New Zealand para Al Farsi Kite Display Team ng Kuwait. Tinatayang 1,800 linear meters ang tela at 2.2 kilometers ng cord o tali ang kanilang ginamit para lang mabuo ito. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, ito na ang comeback na gugustuhin ninyo dahil nagbabalik ang Proof of Purchase promo ng GMA, ang Kapuso Big Time Panalo Season 5. Over 6 million pesos worth of prizes ang pwedeng mapanalunan. Bukod sa daily at weekly cash prizes, 2 ang mananalo ng grand prize na 2 million pesos tax-free. Madali lang sumali, bumili lang ng mga produkto ng participating brands at ilagay ang proof of purchase sa sobre kasama ng inyong detalye at ihulog sa drop boxes nationwide. Mas maraming entries, mas malaki ang chance na manalo, kaya sumali na hanggang August 7. Paalala lang mga kapuso, mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tutok lang sa GMA at official social media pages para sa announcements at complete mechanics. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na bawiin ng Anti-Graft Court ang overseas travel ban laban sa kanya. Idinahilan ni Romualdez sa kanyang petisyon ang pagpapatingin niya sa isang doktor sa Singapore. Pero sabi ng Sandigan Bayan 7th Division, nabigo si Romualdez na patunayang kailangan niyang mag-abroad. Ni hindi nila nagsumite si Romualdez ng medical record, medical abstract o yung kumpirmadong schedule sa doktor sa Singapore. Dagdag pa ng korte, hindi maisasantabing flight risk si Romualdez. Lalo't siya ang tinuturo umanong mastermind ng flood control scandal. May sapat umanong motibo at oportunidad si Romualdez na takasan ng mga otoridad kung payagan siya mag-abroad. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ni Romualdez. Ininspeksyon ni Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vince Dizon ang Liwan West Elementary School sa Rizal, Kalinga. Tiningnan ni Dizon ang kalagayan ng classrooms at school buildings doon. Kasunod yan ng puna ng isang grupo na may mga malalaking lamat at sira sa ilang bahagi ng paaralan na delikado umano kapag nagkalindol. Agad namang nagpunta sa lugar si Dizon na sinigurong sisimula ng pag-aayos bago magsimula ang klase. Dagdag ni Dizon, pinasisimulan na rin ang pagtatayo ng 2-story classroom building. Posible raw itong matapos sa katapusan ng taon o sa unang bahagi ng 2027. Sibak sa pwesto ang pulis na umaresto sa senior citizen na nagmamaneho ng sasakyang nakapanggaan niya at nagtangka umanong sumagasa sa kanya. Yan ay matapos niyang pumalag at sagutin pa ang Commissioner ng National Police Commission o NAPOLCOM. Nakatutok si Marisol Abduraman. Viral ang video na ito kung saan makikitang hinahatak at pilit na pinabababa ng isang pulis ang driver ng isang utility van. Nang mapababa ang driver, pilit naman itong pinupusasan ng pulis. Pinapusaglit ang maedad ng driver pero hindi pa rin tumigil ang pulis na pilit siyang pinupusasan. Nagpambuno ang dalawa pero sa huli, napusasan din ang pumapalag na driver na hinatak ng pulis mula sa kanyang pagkakaupo at isinakay sa pribadong sasakyan ng pulis. Sa report ng Southern Police District, nangyari ito kahapon sa Bagong Bayan sa Taguig at nag-ugat sa isang vehicular accident na kinasasangkutan ng dalawa. Ipinatawag ng NAPOLCOM ang nasabing pulis para magbigay linaw sa nangyari.
Pero pumalag ang pulis nang makaharap si NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan. Parang ako ang sobrang maling-mali doon. Prior po yung incident na yon, tinangka po niya akong sagasaan. Deliberately po. Pinag-usapan daw niya ang driver na ibigay ang lisensya. Pero sa halip daw na gawin ito, nagtangka pa raw itong sagasaan siya. Sa kalagitnaan ng kanyang pagpapaliwanag, naglabas ang pulis ng mga dokumento na nagpapakita umano ng mga kasong kinasasangkutan ng matandang driver. Dito na napikon si Calinisan. Are you telling me you're not gonna apologize, Mr. Suwan? Maging fair lang po sana. Okay na to. Ginagawa niyo kami dahilan dito para magpapogi. Wag po tayo magpapogi sa media, sir. Ilan po masasabi ko rito. Okay. Sana naman po, sir, ganito. Mabigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir. Hanggang ngayon wala pong binabayad sa akin kahit 5. Eh, wala pala eh. So be it. Wag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media. Hindi kami nagpapapogi dito. Magpapapogi kayo, sir. Hanggang agawin na ng Provincial Director ang mikropono kay Suwan at iniskorta na siya palabas ng venue. Nirelieve na ang pulis na nakatalaga sa Regional Mobile Force Battalion sa Pro 4A. Didisarmahan na rin siya at nasa ilalim ng restrictive custody. The National Police Commission will be happy to dismiss these types of errant cops until our policemen understand that we cannot do this to our Filipino people. Matanda, babastusin. NAPOLCOM Commissioner, babastusin. Nasaan na ba ang respeto natin dito? Corporal Suwan. Kaya nawawala ng tiwala ang taong bayan sa pulis. Gaya mo. Gawa mo. Hindi ka dapat maging pulis. Ayon sa NAPOLCOM, dati nang may mga kasong administratibo ang nasabing pulis. Kabilang na riyan ang grave coercion, unlawful arrest at iba pa. 5 times he has eluded dismissal. Nag-awol na nga, nakabalik pa. I'm trying to investigate right now. Nagkaayos man ang pulis at ang driver, nadagdagan naman ang mga reklamong kakaharapin ng nasabing pulis. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Pinagko-community service ng Kamara si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Dahil yan sa mga kontrobersyal at malaswanyang pahayag tungkol sa aktres na si Ann Curtis sa pagdinig sa Kamara noong Marso. Sa botohan sa plenaryo, 263 na mambabatas ang bumoto pabor sa rekomendasyon ng House Ethics Committee na patawan ng disciplinary sanction of reprimand si Suntay. Inatasan si Suntay na maglabas ng public televised apology para kay Ann Curtis at sumailalim sa gender sensitivity seminar. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ni Suntay. Hindi lang youth-oriented drama series, pampamilya rin ang inaabangang Kapuso drama series ni PBB Kapuso Big Winner Caprice Cayetano. Rumolyo na ang kamera sa kanilang first taping day pero si Caprice may nililook forward na raw maka-eksena kung sino ichichika ni Nelson Canlas. First dibs ang GMA News sa first day of taping ng inaabangang Kapuso drama series na pagbibidahan ni PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso Big Winner Caprice Cayetano. Kanyang mga housemates na sina Marco Massa, Clifford at Heath Hornales. Sa first taping day ng You're My Favorite Song, nakasama ni Caprice ang co-stars na sina Buboy Garovillo, Katja Santos at Kaysel Kinuchi. It's really good to be back po kasi na-miss ko rin po talaga mag-acting. So, masaya po ako at nafe-feel ko rin po yung aura, yung surroundings ko po sobrang gaan po. Kaya na-excite po talaga ako na mag-work. Gaganap si Caprice bilang si Angel, isang math and science genius. Maninibago raw ang Kapuso viewers dahil ilalabas ni Caprice ang kanyang kaastigan sa role. And this is not your typical cutesy youth-oriented drama series dahil tatalakayin ng serye ang maraming mga issues na hinaharap ng pamilyang Pilipino ngayon. Ang cute-cute po ni Angel kasi hindi rin po siya nagpapatalo tsaka sobrang talino po ni Angel. Makakatulong din po yung pag-research ko po kasi yung mga sinasabi rin po talaga ni Angel dito is very pang-genius po talaga. Medyo maangas po si Angel pero may soft side din po si Angel pagdating sa family niya at sa mga friends niya. Ka-message daw ni Cap ang mga bidang boys ng serye. At excited na sina Marco, Clifford at Heath na masimulan na ang kanilang taping at magkaroon sila muli ng mini reunion sa set. Na-excite na nga po kami kasi may nakikita rin po kami sa mga TikToks, ganon. So, surprise na lang po kasi ngayon po hindi ko pa po sila makakasama. Kaya looking forward po ako na makasama po silang lahat sa set. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.